Yo, what's up guys? Welcome back sa ating YouTube channel. Closed Beta 3 is live na nga guys last July 15. And para sa mga newbies and sa mga wala pang idea sa game mechanics ng party icons, in this video ituturo ko sa inyo paano laruin si party icons, how to sell and buy in-game items, how to craft modules and supplies, how to redeem mantle rewards, and also how to join a guild. So first guys, pag-uusapan muna natin yung game mode ni party icons. Pinutin nyo lang itong start. Ayan. And then makikita nyo dito yung Party Highs, Carnival Clash, and X-League. So, ito munang Party Highs is may tatlo siyang levels. So, from Basic, Advanced, and Elite. So, itong sa Basic is good for newbies. Kung gusto nyo munang kapain yung game or gusto nyo munang itry yung game. So, ito yung maganda. And yung Party Highs is basically a survive, loot, and then extract siya na gameplay. So before tayo mag-party heist guys, is kailangan muna natin mag-prepare or magdala ng gamit. So kailangan lang natin dito is mga armor, modules, mga bala, tsaka mga meds. If wala pa kayong gamit, is pwede kayong bumili dun sa store. Ayan, i-back lang natin. Ayan, pinutin nyo lang tong store. And then, exchange store. Then armor. Ayan, pwede kayong bumili dito, ayan, gamit yung coins nyo, pili tayo para may magamit tayo dun sa unlimited. Ayan. Tapos pili tayo ng mga bala. Ayan. Eto bullet 1 for 200 gold. And eto, yan. Also pwede tayo bumili dito ng mga meds. Yan. Pack lang natin. Tapos start. Pinutin natin tong basic. And then prepare tayo. Ayan. Pwede na natin i-equip yung binili natin. Ito naman is sa mga wala pang gamit or wala pang idea no, kung paano mag-prepare. Yan. Tapos keep lang natin yung pinili natin. Yan, okay na yan. Tapos yung mga bala. Dito pala may shortcut. So, kung bibili kayo ng bala, is pwede nyo lang pinitin to. Yan, para dumagdag. Yan. So, sa mga modules naman guys, is kung nagsisimula pa kayo, is okay lang naman na wala pa kayong modules sa unlimited na na mode. Pero pag nag-a-advance na kayo, yan, kung magta-try na kayo sa advanced or to elite, is mas magandang may modules tayong dala. Yan, so i-try natin itong unlimited. Start natin. So ayan guys, pag nakapasok na kayo sa game, ito siya. Pag itong mga nailaw na to, ayan, may mga laman yung loot. Yan, pwede nyo buksan. Yan, kunin natin. And ito pala is bago. Ito yung bago sa Closed Beta 3. Itong mga cards na to. May mga certain effects din yan siya. Kung ginamit nyo. Yan, tulad nyan. Yan yung effect nya. May shield siya sa likod. Naging pagong ako. So, sa game na to guys is may PvE, PvP. May mga NPC kayong kalaban. Tulad na ito. Yan, may mga bot din kayong kalaban. And also may mga players din kayong kalaban. Yan. So, kailangan nyo patayin itong mga NPC na to kasi binabal kayo na ito. Ayan. Ito mga nailaw na to. Ayan, may mga laman yung mga item na pwede natin gamitin sa pag-craft. No? Tsaka pwede natin ibenta dun sa auction. Ayan. Para makita nyo yung buong mapa, i-press nyo lang yung M. Ayan. So makikita nyo dito yung mga may mga chests, which is may mga lamang rare na items din. Mas mataas na rarity. Pero by chance lang din siya. At also pag yung nakikita nyo to, itong icon na to is ito yung boss, map boss. No? May magandang graph din yan pag napatay nyo. At saka itong crown chest. Mas unlimited is mag-o-open yan before
9 ata, 9 or 8 minutes. So, and mag-loot muna tayo. And, so, basically, ganito lang yung gameplay niya. Loot kayo, and then survive kayo, and then lastly, mag-extract kayo. Taong kalaban. So, eto, may mga loot siya. Pwede natin kunin. And if napapansin nyo to, hindi nyo nakikita ng buo yung screen ko, is may issue yung game. Naka-default na 1080p yung resolution ng game. So, if wala, hindi mo ano yung 1080p sa PC mo, or wala kang 1080p, hindi kaya ng PC mo, is ganito talaga yung mangyayari. Hindi mo makikita ng buo yung display. Pero if meron naman, tsaka hindi pa siya nakaset, punta lang kayo sa settings ng PC nyo, then iset nyo lang doon para makita nyo ng buo. Yan. So, ayan, Pantheon Zone yung tawag dito. And pagka mabubukas yan, pagka 8 minutes. So, mag-loot muna tayo. And kumita. Okay. Yan. Mag-loot lang kayo. Kunin nyo lang lahat ng pwede nyo makita. Uy, may kalaban. Okay. May makikita nyo pala dito is may egg kayo, which is may 1 life kayo. Pag na-down kayo, and hindi kayo agad mamamatay, magiging itlog kayo. Ayan, and may mga skills din yung mga hero nyo. Ito, kita nyo dito sa gilid, may 2 skills, tsaka isang shift. Yung shift naman is para siyang dash. So may 2 kayong dash. Pwedeng gamitin. So, gamit din siya pagka tumatakbo kayo or napupush. Ayan, skills din ng hero yun. Ayan. So, i-try natin patayin ngayon yung boss. So, ayan, mag-shift para bumilis kayo or makapunta kayo sa mga high grounds. Ayan, gamit na gamit yan, guys. Mapatay ng... Ayun, naging itlog. So, pagka namatay kayo, guys, yung mga na-loot nyo dito is hindi nyo madadala. Hindi siya. Pag hindi kayo naka-extract or pag namatay kayo. Ayan. So, yung Caesar, ito yung tawag sa boss map. And may items din yung dinadala. Ito. May blue helmet siya. And may mga modules. Ayan. May bullet pa. Ayan. So, para makita nyo yung inventory nyo is pindutin nyo lang yung tab or kung nasa cellphone naman kayo is pindutin nyo lang yung icon. Ayan. And then, eto. Makikita nyo dito yung loot nyo. Ayan. So, ito yung tinatawag na safety box din pala. Pag may naloot kayong magandang item, pwede nyo ilagay dyan. Yan. Para pag namatay kayo, yung nasa safety box is madadala nyo. Yan. So, try natin i-loot yung crown chest. Yan. Ay, pink. Violet. Yan. So, pag okay na kayo sa loot, guys, yan. Mapuno na kayo or okay na kayo, pwede na kayo mag-exit. Hanapin nyo lang itong green sa mapa, itong may UFO na icon. Ayan. May 4 naman dito makikita nyo. Pag
Pag nag-enable yan, pwede nyo napuntahan and then pwede na kayo mag-extract. So, ito hindi tayo ata maaabot dyan. Mag-loot muna tayo dito. And also sa gilid makikita nyo itong time left. Pag yan naubos and tas hindi kayo naka-extract, ayun, mamamatay kayo and then hindi nyo madadala yung gamit nyo. Medyo naglalag ako. Yan. And so pagka dito na kayo, yan, at makikita nyo itong platform na to, is kailangan nyo lang apakan yan. Then dapat matapos yung 8 seconds na counting, nasa loob kayo ng platform para ma-extract nyo. And makaalis kayo. Ayan. So successful yung run natin. And makikita nyo itong mga na-loot nyo. So ayan. So kapag nakapag-loot na kayo and may sapat na kayo na item para mag-advance to elite mode guys, sa extraction naman sa 50k to 1M is iba na. May 3 ways sa pag-extract ng item sa advance to elite mode. Is first, kailangan nyo muna ng mirror tap. Ayun yung first way. Makukuha nyo siya sa mga loot box. Ayan. Yung parang UFO na yun na item. Ayun yung kailangan nyo. Yung first way yon para maka-extract kayo. So kung titignan nyo sa mapa is makikita nyo yung tatlong extraction point. First is yung nasa planetarium. Doon yung ginagamit yung mirror tap. Second is yung sa pig cage. Doon naman yung condition naman doon is kailangan nyo ng 300k below na income. Okay lang kung wala kayong income is pwede kayong doon extract. If yung income nyo naman is 300k pataas o above, is hindi pwede kayo mag-extract doon. Kailangan nyo bawasan yung na-loot nyo para maging sakto or 300k below para maka-extract kayo doon. Yung third way naman doon malapit sa Bank of China is kailangan nyo i-open yung dalawang monitor na yan. Yan yung maliit na monitor. Yung unang monitor is nasa planetarium banda and yung second monitor is nasa gitna ng Clock Tower and Temple Street. Kailangan nyo buksan yon para mag-activate yung extraction banda sa Bank of China. So ayun guys, explain ko lang kung paano mag-prepare sa advanced and elite mode. So may tinatawag tayong gear value or ito yung tinatawag din na entry conditions. So sa advanced mode naman is 50k and sa elite is 1 million. So para ma-meet natin yung condition na yan is kailangan natin mag-equip ng mga higher items para madagdagan itong gear value natin. Ito yung kailangan para makalaro tayo sa advanced or elite mode is kailangan lang natin mag-equip ng helmets and armors. Yan, itry natin. So, nadadagdagan siya. Ayan. So, itry natin tong level 4 muna. Ayan. And, etong level 4 din na armors. So, nakakadagdag din ng gear value itong mga modules natin. So, itry natin yan. Lagyan. Ayan. Pindutin nyo lang itong slot para makita nyo yung mga available nyo na mga modules. Try natin. Yan. So, ready muna natin. Palitan natin sa 50k. Yan. So, nakikita nyo dito. Yan. 520k na yung gear item natin. So, ito yung total gear value. Yan. So, pwede na tayo mag 50k. So, huwag nyo kalimutan din pala maglagay ng mga meds. Siyempre, kailangan natin yan. And also, bala. Siyempre. Yan. Try natin. Yan. So, pag tinry natin yan, so pwede na siya. Yun, pumasok. So, sa mga modules natin guys, is may 4 tayo na slots para sa lahat ng barrel. And may kanya-kanyang modules din yun sila. And etong isa is red modules. Ito naman is green. And ito is blue. And ito is orange. Sa red modules guys is may stats siya na dagdag damage. Ayan. Ito naman is range. Ito is for magazine. And ito naman is for ammo damage.
Yan, so explain ko lang guys no about sa durability ng armors and helmets natin. So pagka ginagamit natin ito sa loob ng game tas nababaril tayo is nakukunan or nababawasan yung durability ng isang item. Pag nare-repair naman natin siya is nakukunan yung total durability niya. Ito for example ito, i-repair natin is makukunan ng 35 yung 41 total durability natin. Yan. So, pag na-repair natin yan, 6 na lang. So, pagka ganito na lang yung durability niya, bumababa yung total value niya. Ayun, naging 49 na lang. And lumalambot lalo yung isang armor or isang helmet. So, maganda rin na i-take note nyo siya. Mas magandang gamitin natin yung mga high durability na gamit para mas makunat tayo. Guys, advice ko kapag nag-advance mode na kayo or elite, mas okay na mag-equip kayo ng magagandang modules, no? Para makakumpit kayo dun sa game. Kasi yung mga kalaban natin is hindi lang din in PC or it's not PvE only, it's also PvP. So may mga tao din tayong kalaban sa loob ng game na may dala na gantong gamit. So pagka may ganto kang gamit, may modules ka, may armors ka, so mas makakapalag ka and makunat ka and masakit. So, makakapag-compete ka sa loob ng game. Yan, lagyan lang natin. Yan. So, basically, ganun lang siya guys, yung party heist. Kailangan mo lang ma-meet yung mga condition dito sa dalawang mode na to. And, ayun lang, ganun lang yung gameplay niya. So ngayon guys, i-explain naman natin yung Carnival Clash. So itong Carnival Clash is para siyang minigame. Actually minigame siya, no? Nakakatawa siyang laruin. If ikaw yung tipong gamer na hindi ka mahilig sa barilan is eto maganda siyang laruin. I-try natin. So dito is may entry cost yung Carnival Clash. May 100k or 500k, pili kayo dito, and may also itong Merball. So ito mas magandang unang laruin. Yan, yung gold coins muna. I-try natin. So, bali ito yung magiging taya nyo, no? So, try natin 500k. Yan. So, sa Carnival Clash, guys, is madami siyang game mode. Random siya. So, magandang laruin nyo siya lagi. So, para malaro nyo lahat nung minigame na yon and makapa nyo and ma-familiarize nyo siya. So, pagka nakapa nyo yung game, edi mas mataas yung chance na manalo kayo sa game na yun. So, ito parang uhulaan mo lang yung yung ibabato. Parang rock, paper, scissor lang. Ayun, bato. Pinili natin gunting. So, talo tayo, mamove tayo doon. Paunahan dito sa finish line. So, wala natin papel. Ayun, tie. So, hindi ako nag-move. Guling na ito manghula Yung kukunting ako, papapil yan. Oh, diba? Nagpapel? Galing ko manghula, guys. Chamba. Nakachamba tayo. Papapil ulit. Ano ba to? Magugunting na yun. Bato guys, mali. Sa paunahan lang dito yan. And, so madami siyang minigame. Hindi lang din ito, random siya nag-appear. So, mas magandang laro lang, yun ang laro. Para matry nyo lahat. Ito nakakalibang siya guys actually. Ayun, talo. So, yung way para manalo kayo is top 1 to 5 lang. And top to 6 to 10 is considered na talo. So, magandang umabot kayo sa top 5, no? So, eto guys. Ito nga, pagka natay kayo is may dice na lalabas. So, kung sino yung may pinakamataas na score doon is siya yung mauuna. Ayan. So, try pa tayo. Talo tayo dun, no? So, try ulit natin. Carnival Clash. So, ayun, kung gusto nyo mag-try, maganda mag-ipon din kayo ng gold muna, no?
Ito naman is Missile Impossible. So, hulaan mo yung mga missile. Dapat hindi kayo, or ikaw lang sa isang platform para hindi mabasag itong glass na to na aapakan. So, ito guys, utakan talaga to or papakiramdaman mo, no? Kung saan sila mag-ano. Kailangan mong pumindot ng platform before maubos yung time para hindi siya mag-random na ano. Ayun. So, makikita natin dito yung leaderboard. Dapat nasa 5 man lang tayo, no? Para manalo. Ayun. Ayun, same nito. Pinili ko to. Tatlo kami nalaglag. So, ito hulaan lang. Pakaramdaman lang. No? Yung game is minsan paswertihan. Ayun, minsan skill-based din. So, mas magandang laruin nyo. Malas! Talo na naman. Ay, may chance pa naman guys. May round naman yan nakikita dito. So, hulaan natin dito. Ayun, naglag kaming tatlo. Dito. Ayun, okay. Tama ating hula. So yeah, ganun lang siya guys. So ito, pag may natay, magro-roll yung dice kung sino yung may pinakamataas, siya yung mag-advance. Or siya yung mauuna, kumbaga. And third place tayo, not bad. So, ayun, pag third place, balik taya. Kinagandaan lang dito guys kasi is masasanay ka, no? Sa mga minigame kasi sa itong Carnival Clash kasi nasa X-League eh. So, mas magandang magamay din natin to bago tayo mag-X-League. Na naman guys, i-explain ko yung auction kung ito yung paano magbili tsaka benta ng gamit. And ito yung mga pwede, lahat ng nalulot pala. I mean, hindi naman sa lahat. May mga certain lang na mga item na hindi mo pwede mabenta tulad nito. Non-tradable siya. Ayan. Pero yung mga pang-craft, yan, ibang gamit na mga hindi non-tradable is pwede siyang mabenta dito. So, may dalawang way siya paano mabenta. It's either coin or diamond. Ayan, nakikita nyo dito. So, sa pagbebenta naman is punta lang kayo sa may transactions and pindutin nyo lang tong plus. So, maglista lang kayo dito ng anong gusto nyo ibenta. Kunwari, weapon, hero, yan, supplies, resources, collectibles, ayan, ito yung mga nalulot nyo in-game, pwede nyo ibenta as diamonds or coins. Yan. Kunwari, i-try natin magbenta ng white na armors for diamonds. So, ito kahit free to play ka lang, basta nag-grind ka, syempre, makaka-earn ka ng diamonds, di ba? Kung ano lang, diskarte lang talaga yan. So, marunong ka dumiskarte, hindi makakaipon ka ng diamonds. So, try natin na 150. Ayan. Complete listing. Ayan. Pag nakalista na kayo, makikita nyo dito. And pag may number dito yung parang itong icon na to, it means may nag-bid sa item nyo. So, sa pagbabay naman is, kunwari, bibili tayo ng equipment. Ayan. Try natin bumili ng eto. 10 million na ano white armor or level 6 na I mean helmet. So pwede kayo mag-bid. Ayan, pag nagbibid kayo, pag kayo yung pinakamataas na bidder tapos na natapos yung time, is mapupunta sa inyo yung item. So kung iba-buy now naman is kung ano yung etong value dito, yan 10 million is pag nag-buy now nyo is mapupunta agad sa inyo. So try natin 10 million coins, yan, buy now, tapos i-claim nyo yan sa inbox. Yan. So ganun lang siya guys na mag-buy and sell. So dito sa R&D Hub guys, no, is dito natin kina-craft yung mga modules natin. Ayan, yung mga armors, bullets, tsaka yung mga meds. Dito din natin ina-upgrade yung mga skills ng heroes natin, yung capacity ng backpack natin, tsaka yung warehouse, at tsaka yung slots ng trading hall natin.
So sa pagle-level up naman nitong mga to is kailangan natin ng mga certain equipments or supplies or materials. Ayan. Pagka nagle-level up naman yan is magdadagdag, no, yung capacity. O etong sa training center naman is dadagdag or nababawasan naman yung cooldown ng mga skills. Ayan. And sa armors, ayan, nakikita natin dito, yung ma-unlock natin yung mga higher tiers, no, ng mga armors and helmets. And same sa bullets and modules. Ayan. So pag tumataas yung level ng mga stations natin is na-unlock natin din yung mga certain levels or tiers ng mga items. So sa pagka-craft naman, ayan, kita nyo dyan. May 4 lang. Bullet, armor, module, tsaka pharmacy. Ito is parang sa meds. Ayan. Ito is mga module. May mga certain din na mga equipments or materials yung kailangan nyo para makapag-craft kayo ng mga iba't ibang tiers ng modules. Ayan. So, kunwari magka-craft ako ng level 6 na shotgun bullets. So, ito yung gamit pala ng mga skins nyo guys. Pampabilis din ng pagka-craft. Ayan. Nabawasan yung crafting time. Aalisin natin to. Kunwari ito. And tapos lagay natin ng CR. Ayan. Nababawasan. So, try natin i-craft. Ayan. May crafting time siya. So, ayun lang siya guys. Ayun yung R&D hub. Now, ito na nga yung isa sa mga ginagrind talaga ng mga free-to-play players katulad ko. Ito yung mantle chest. Now, sa mantle chest guys, is kailangan nyo ng daily stars and also ng mga materials. Now, paano makakuha ng mga daily stars? Yung mga daily stars is nakukuha nyo sa pagsa-sign in. Isa na yan. Doon sa website nila, kailangan nyo i-claim doon. Magbabayad lang kayo ng mantle na gas fee. And also sa in-game. Nasa ano siya guys, advance, no, na Hong Kong. Isa din pala sa way guys para maka-earn ng daily stars is ito yung event nila na may mga random chests, no, nag-i-spawn sa lobby. So may ano yan, may time. So ayun, ilalagay ko na lang dyan para makita nyo. Para maabangan nyo din, no? Every servers yan. So, may mga chests na mag-i-spawn. Ito. Ayan. So, ito may laman din to na mga daily stars. So, by chance, ayan. So, sa southeast is, ayan, pang toilet paper ang kuha ko. So, maximum of, yan guys, 3 chests per day. Ayan. So, hanap pa tayo. So kunwari sa sa Southeast nga is 7 to 8 PM yung event na yan is every 10 minutes, no, mag-i-spawn yung mga chests. So magandang abangan natin para mauna tayo. Kasi may chance yon na may lamang daily stars. So ang reward naman nito mantle chest is eto. Nakikita dito. May mga mantle voucher. Ayan. Pinakamalaki dito is 200 and pinakamaliit is 0.1. So, kayo na lang mabahala mag-calculate, no? Kung mag-convert, kung magkano ngayon yan. And also, may mga in-game items din dito. And yan, mga susi. And etong magnetic separator. Ayan. Now, yung mga susi naman guys is ito yung bago ngayon sa closed beta 3 din. Ayan, may mga gamit yan. May actually yan sila. Madami, no? So may 1 2 3 4 5 6 7 different types of keys tayo. So ito nagagamit sa Roman, ito yung unlimited. Ito naman sa Hong Kong, yung 50k or advance yan nagagamit. Etong 5 na to. So makikita nyo may mga portrait doon sa load ng game. And then sa portrait na yan is may mga specific na keys na kailangan nyo para mabuksan yung portrait na yan. Sa loob ng portrait is may mga loot din na mga high tiers ng mga materials na malulot nyo. And also doon din nakukuha, no, itong mga black materials or black collectibles tulad ng etong party ice.
and yan, Party Ice and Paradise Core. So, ito yung value niya, 50 million, malalaki rin. And itong Party Ice, ito naman is nagagamit sa pag-upgrade ng R&D hub mo. And lastly guys, itong club, no? So, paano sumali sa club? Pupunta ka lang sa website nila and may pass code doon na kailangan nyo i-redeem. Pag na-redeem nyo na, so ayun na yun, makakasali na kayo sa club. So, if gusto nyo sumali sa club namin, and Tamago Gang, is i-redeem nyo lang yung code, andyan naman sa description box, and para makasali kayo sa club natin. So, ayun lang guys. So, if nagustuhan nyo and nakatulong sa inyo itong video na to, hit that like and subscribe button, and huwag nyo kalimutan i-on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating future content. Once again, this is UP. Kita-kits sa ating next content. Peace out.